Good day and welcome po sa aking panibagong vlog. So for today's video, isasama ko naman kayo ngayon sa biyahe ko papunta sa isa sa pinakamatanda at pinakamakasaysayan bayan sa ating bansa na matatagpuan sa probinsya ng Ilocos Sur. Walang iba kundi ang bayan ng Vigan. Pero syempre, bago tayo magsimula, intro muna tayo guys. Let's my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. Ilocos na matatagpuan sa Hilagang Kanlurang bahagi ng Luzon. Ilocos Sur. Nandito na tayo guys sa first tourist spot destination natin sa bayan ng Vigan, ang Hidden Garden. Ito ay hindi naman ganun kahirap hanapin dahil ito ay matatagpuan lamang sa sentro ng Vigan. Pagpasok mo sa kanilang entrance, makikita mo ang iba't ibang klase ng souvenir at pangpasalubong na kanilang itinitinda.
Ang Hidden Garden ay tinayo ni Francis Flores na siyang nagmamay-ari ng lugar. Alam niyo ba guys na siya ay nakaranas ng 3 atake sa puso at kalahati ng katawan niya ang naging paralisado. Ito ang napagtanto niya upang baguhin ang kanyang buhay at maging isang landscape architect para buuin ang Hidden Garden na ngayon ay isa na sa pasyalan ng Bigan. Ito naman ang kanilang celebrity and guest corner na naglalaman ng mga litrato ng mga artista at mga sikat na taong bumisita at pumunta rito. Siya nga pala guys, lahat ng donasyon na idodonate nyo sa Hidden Garden ay ibinibili ng mga pagkain at ipinamimigay sa mga taong nangangailangan sa Barangay Bulala at iba pang mga karatig na barangay. Kaya kung pupunta tayo dito sa Hidden Garden, huwag po natin panghinayangan ang magbigay kahit kaunting donasyon. Tulong na din po natin ito sa ating mga kapwa. Makikita mo din sa loob nito ang iba't ibang klase ng mga eskulturang gawa sa kahoy at mga clay pots. At para naman sa mga plantito at plantita natin, marami sila ditong tinda ng mga iba't ibang uri ng halaman. At para naman sa mga animal lovers natin dyan, marami rin sila ritong iba't ibang uri ng mga hayop, tulad na lang ng mga isda, ibon, na siya namang nakaka-relax kapag iyong naririnig. Ang huni ng mga ibon, kasabay ng pagtingin sa iba't ibang uri ng mga halaman at puno na nandirito. Tila ba, ikaw ay nasa isang paraiso, kaya pala siya tinawag na Hidden Garden. Ito nga pala guys ang kanilang tinatawag na Lovers Corner, na kung saan magandang spot ito upang magpicture para sa mga taong nag-iibigan. Kung ikaw ay napagod at nagutom sa haba ng iyong biyahe papuntang Bigan, perfect na lugar ito upang makapag-relax. At meron din sila ditong tinatawag na Lilong at Lilang Restaurant, na kung saan pwede kang makakain ng ipinagmamalaki nilang mga authentic na Ilocano foods, gaya na lang ng bagnet, sinanglaw, warik-warik, dinengdeng, igado, at marami pang iba. At balita ko, masarap din ang kanilang empanada rito. Sa kasamang palad nga lang guys, nang kami ay pumunta dito, ay hindi kami nakakain dahil sa sobrang dami ng tao. Bukod sa mga halaman at bulaklak, ipinagmamalaki din ng Hidden Garden ang iba't ibang uri ng kanilang mga bonsai collection, na ang iba sa mga ito ay nanalo na sa iba't ibang bonsai competition at ang iba sa mga ito ay kanilang ibinibenta. At syempre guys,
Sa harap lang ng Vigan Cathedral, matatagpuan ang ating susunod na tourist spot dito sa bayan ng Vigan, ang Plaza Salcedo. Ito ay ipinangalan sa huling konkistador na sumakop sa probinsya ng Ilocos na si Juan de Salcedo. Ito ay pangunahing atraksyon dito sa bayan ng Vigan dahil sa ginaganap ditong dancing fountain show tuwing gabi. Pero bukod dito, itong Plaza Salcedo ay isa sa pinakaimportante at pinakamakasaysayang lugar dito sa Vigan dahil dito isinapubliko ang pagbitay sa ating babaeng bayani na si Gabriela Silang noong September 1763 bilang babala sa mga gustong sumama sa revolusyon kontra sa mga Kastila. Nandito na tayo guys sa ating susunod na tourist spot dito sa Vigan, ang Baluarte. Ito ay may lawak na 120 hektarya na pagmamay-ari ng sikat na politician at business. Abot naming mga hayop dito guys dahil dumating kami sa Baluarte alas 5 na ng hapon, kaya sa mga pupunta dito lalo na may mga kasamang bata, pumunta tayo dito ng mas maaga upang makita natin ang iba't ibang uri ng mga hayop na nandirito. Nandito naman tayo ngayon guys sa Safari Gallery at sa
sa larawan ng ugnayan ng pamilya Marcos at Singson. Tayo guys sa ating susunod na tourist spot destination dito sa bayan ng Vigan, ang Plaza Burgos. Ito ay katabi lang ng Vigan Cathedral at Plaza Salcedo. Ipinangalan ang Plaza Burgos bilang pagpupugay sa bayaning pari na si Father Jose Apolonio Burgos na ipinanganak sa bayan ng Vigan noong February 9, 1837. Si Padre Burgos ay isa sa kilalang paring martir na kung tawagin ay Gumbursa, na nagtanggol sa karapatan ng mga Pilipino at mga paring inabuso ng mga dayuhang mananakop. February 17, 1872, nang magarote sa harap ng Vigan City.
Rin sa pinipilahan ng mga tao na bilihan ng vegan empanada, dito lang kalapit ng Calle Crisologo ay ang Casa Jardin. Marami sila ditong iba't ibang uri ng empanada na nagkakahalaga ng 45 pesos hanggang 200 pesos. Depende sa dami at klase ng palaman para sa iyong empanada. Tayo guys sa huling tourist spot na ating pinuntahan dito sa bayan ng Bigan, ang isa sa pinakasikat na kalye at talaga namang ipinagmamalaki ng Pilipinas, walang iba kundi ang Calle Crisologo. Nauna na itong tinawag na Calle Escolta de Vigan bago pa man ito matuklasan ni Juan de Salcedo taong 1572. Bukod dito, minsan na din itong tinawag na Kasanglayan na ang ibig sabihin ay lugar ng mga Inchik na naging sentro ng kalakalan ng Northern Luzon, kabilang na rito ang iba't ibang dayuhan tulad ng Inchik, Espanyol, Meksikano, mga Hapon at iba pang mga negosyante mula pa sa Europa. Taong 1890s, nang itong Calle de Escolta de Vigan ay tinawag na Washington Street dahil sa pagdating ng mga dayuhang Amerikano. At bilang pagpupugay sa kauna-unahang governor ng Ilocos Sur na si Marcelino Pecson Crisologo o mas kilala sa tawag na Mena Crisologo, ang nooy Calle de Escolta de Vigan ay formal nang tinawag na Calle Crisologo. Noong May 2015, formal nang idineklara ang bayan ng Bigan bilang isa sa 7 New Wonder City ng buong mundo dahil sa angking kagandahan at kalumaan na nagawang alagaan at mapreserba ng lokal na pamahalaan at mga taong nakatira dito. Ang bayan ng Bigan ay tinaguriang best preserved Spanish colonial town at kapag ikaw ay narito ay tila ba bumalik ka sa panahon na sinakop ng Kastila ang Pilipinas. Along Calle Crisologo, marami kang makikita ng mga tindahan tulad na lang ng souvenir at mga iba't ibang pangpasalubong tulad ng rep magnet, pang-display at marami pang iba. Makakabili ka rin dito ng ipinagmamalaki nilang sukang Iloco, Bigan Longganisa at iba pang mga local delicacies na dito mo lang matatagpuan sa bayan ng Bigan. Dito ko rin natikman sa Calle Crisologo ang kanilang tinubong na pinagsamang nyog, asukal, margarine, keso at giniling na bigas na niluto sa loob ng kawayan na paboritong ihanda ng mga Ilocano tuwing may handaan o okasyon sa kanilang lugar. Napakasarap din ng kanilang sugarcane juice dito dahil bukod sa sariwa, ito ay natural at walang halong kemikal kaya siguradong healthy ito inumin kasabay ng pagbagtas at paglalakad sa sikat na kalye ng ating bansa, ang Calle Crisologo. Ang isa naman sa hindi mo dapat palagpasin dito sa Calle Crisologo ay ang pagsakay sa kalesa na una nang itinuro at ipinakilala ng mga Espanyol na sumakop sa ating bansa taong 1700s. Noong panahon ng Kastila,
ito ang pangunahing paraan ng kanilang transportasyon sa ating bansa. Kaya pagsakay mo dito, kasabay ng pag-iikot sa kahabaan ng Kalye Crisologo, maunawaan mo kung anong pamumuhay meron tayo noong panahon ng mga mananakop. At mura nga lang pala guys ang pagsakay sa kalesa nila dito. Sa halagang 100 pesos lamang per head, naikot namin ang buong Kalye Crisologo. Siya nga pala guys, 1,800 pesos ang halaga ng gas na aming nagastos simula Manila to Bigan at Bigan to Manila, kasama na dyan ang pag-iikot sa ilang bahagi ng Bigan. Abangan nyo din pala guys ang susunod kong vlog kung saan isasama ko naman kayo sa biyahe ko papunta sa Ilocos Norte. At bago ang lahat, shoutout nga pala sa ating masugid na subscriber na sina Justin Benizano at Joy Kuya. At dito na po magtatapos ang aking vlog. So sa mga nagustuhan ng aking video, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag po ninyo kalimutan ang mag-like, comment at subscribe at pagpindot na rin sa notification bell upang updated kayo palagi sa mga bago ko pang videos na ipalalabas. Hanggang dito lamang po. Thank you and God bless.